Nagsimula ang series sa isang depressed na magkasintahan na tinalian ang bawat isa para forever silang magsasama kapag tumalon sila sa rumaragasang ilog para magpatiwakal. Subalit sa halip ay isang rumaragasang isekai villain ang tumapos sa buhay ng dalawang imo at nagising na lang ang lalaki sa isang lugar na nababalot ng hiwaga at pantasya. Isang magandang bibot ang biglang nagpakita at ipinaliwanag na ang lalaki ang napili para maging bayani na magbibigay ng liwanag sa mundong ito na nababalot ng kadiliman at kasamaan. Bilang tagagabay sa sinumang napiling mapadpad sa kanilang mundo ay kinumbinsi ni Annette si Dazai na maging tagapagligtas ng sanlibutan, subalit sinubukan ng lalaki na muling patayin ang kanyang sarili sa pag-inom ng maraming gamot kaya ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan upang linisin ang katawan ng lalaki. Napipikon na si Dazai sa babae kaya sinabihan niya ito na wala siyang pakialam sa kanilang mundo dahil ang nais lang niya ay pumanaw ng mapayapa. Dahil nahihirapan na si Annette na makumbinsi si Dazai na tanggapin ang misyon ay ipinaliwanag ng babae na nagmula talaga sa mundo nila ang track na sumagasa sa dalawa. Namimili ito ng taong nabubuhay sa kalungkutan na karapat-dapat na makatanggap ng pagkakataong mabuhay at magsimula muli at tanging mga nasagasaan lang ng nasabing track ang makakapagsimula muli sa mundong ito dahil nagsisilbi itong tagahatid patungo sa mundo ng babae. Dahil nabunggo si Dazai ng track ay ibig sabihin hindi siya masaya sa buhay niya at pinagkalooban siya ng pagkakataong magsimulang muli sa mundong ito. Ikinainis ito ni Dazai at galit niyang sinabi na sinira ng buwisit na track ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay, at iginiit niya na wala silang karapatan na pakialaman ang gusto niya ngunit sa pananaw ni Annette ay sinagip lang nila ang lalaki mula sa napakalungkot nitong buhay sa puntong gusto niya na itong tapusin. Nakatitiyak si Annette na magbabago rin ang isip ni Dazai kapag nalaman ng lalaki kung gaano na siya kalakas, sapagkat lahat ng taong napapadpad sa mundo nila ay pinagkakalooban ng malakas na kapangyarihan. Subalit nagulat ang babae nang malaman na hindi lang sobrang hina ni Dazai kundi ay nalason din ito nang linisin niya ang katawan ng lalaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita kaya hinalungkat niya ang stats ng lalaki dahil baka may espesyal at natatangi itong abilidad. Nagimbal siya nang makita na wala talagang kahit ano ang lalaki na kanyang kinalito dahil hindi pa siya nakakakita ng ganito ka-weak na tagalabas. Aalis na sana si Dazai ngunit pinigilan siya ni Annette dahil baka nga aksidente lang siyang napadpad rito sa mundo nila at sa kalagayan ngayon ng lalaki ay tiyak hindi siya mabubuhay sa labas. Sumang-ayon si Dazai sa babae dahil kung ano ang sinabi niya ay katumbas ng tunay na kahulugan ng kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Dazai na kahit saang mundo man siya mapadpad ay isang kabiguan pa rin ang turing sa kanya na ikinalungkot ni Annette at nakiusap siya sa lalaki na manatili kahit na sandali. Dahil ang mundong ito ay lubhang mapanganib at nagkalat ang mga mababangis na halimaw sa paligid. Subalit nagulat siya nang sabihan siya ni Dazai na huwag mag-alala dahil naghahanap din naman siya ng lugar para sa kanyang huling pahinga. Ang dahilan kung bakit ikinagulat niya ito dahil ibang-iba ang lalaki sa mga nakilala niyang tulad ni Dazai na tagalabas. Dati ay ipinagmamalaki niya ang paggabay sa mga tagalabas at palagi siyang nasa sabik na makilala ang mga ito ngunit unti-unti niyang napagtanto kung gaano ka mapagpanggap at arogante ang mga ito, subalit nagbago ang pananaw niyang ito nang makilala niya si Dazai na ibang-iba sa lahat. Handa nang pasukin ni Dazai ang kanyang bagong mundo kaya nakiusap si Annette sa kanya na pumili muna siya ng propesyon kaya inihayag ni Dazai na hindi na kailangan dahil ipinanganak siyang manunulat at nagpaalam na siya sa babae habang pinupuri ang napakagandang mga tenga ng babae. Habang paalis ang lalaki ay napagtanto ni Annette na si Dazai ang matagal niya nang hinahanap na pupuno ng puwang sa kanyang puso. Sa labas ay napagtanto ni Dazai na hindi niya mabasa ang mga nakasulat sa mundong ito ngunit natutukoy niya na wala siyang ibang mapupuntahan dito. Maya-maya lang ay isang boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang utak na ikinainis ng lalaki dahil sumasakit ang kanyang ulo. Ipinapaalam ng boses kay Dazai na nakatanggap siya ng puntos bilang pagtuklas ng bagong lugar at umakyat na siya sa level 2. Sa di kalayuan ay bumagsak ang isang puno at sinundan ito ng mga sigaw ng isang babae na sinasalakay ng isang halimaw. Nakiusap ito kay Dazai na tulungan niya siya ngunit tinitigan lang siya ng engot habang iniisip na kakaiba ang mga tenga ng mga tao sa mundong ito. Napagtanto ni Dazai na humihingi pala ng tulong sa kanya ang babae at malamyan itong inuunat ang kanyang mga kamay ngunit sa huli ay sinabi ng lalaki na hindi niya maabot ang babae. Nakiusap ang babae na gumamit kamo si Dazai ng espada o di kaya isang spell pero pati si Dazai ay nahuli din ng halimaw at hindi siya makahinga at ipinaliwanag ng babae na hinihigop ng halimaw ang kanilang lakas at ilang sandali lang ay mamamatay na sila na ikinatuwa ng lalaki dahil pabor ito sa kanya.
Hindi makapaniwala ang babae na matatapos ang kanyang buhay sa masalimuot na paraan, ngunit mas nagulat siya nang biglang umitim ang puno bago tuluyang sumabog. Nakakagulat na buhay pa rin ang lalaki, ngunit kanya itong ikinadismaya at isang boses ang nagsalita na si Dazai ay nakapagdulot ng 300 pinsala gamit ang kanyang lason. Sobrang namangha ang babae kay Dazai dahil napatay umano nito ang halimaw dahil sa pagsipsip nito sa kanyang lason imbes na sa kanyang lakas. Umangat si Dazai sa pagiging level 3 at nagtataka ang babae kung nilason ba ng lalaki ang kanyang sarili, saka ito nagtanong kung bakit nagpapanggap itong mahina kahit sobrang lakas naman niya. Ipinaliwanag ni Dazai na nagkataon lang ang lahat dahil gusto niya ng pumanaw, ngunit kahit anong gawin niya ay ayaw ng pagkakataon na mangyari ito. 5 beses niya nang sinubukan na magpatiwakal, ngunit ni isang beses ay hindi siya nagtagumpay. Hindi maunawaan ng babae kung ba't niya ito ginagawa, pero nagpapasalamat pa rin siya sa lalaki sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Nag-alok ang babae na dalhin si Dazai sa kanyang tinutuluyan upang doon magpahinga at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili. Ngunit nang mahawakan ni Dazai ang kamay ng babae ay naalala niya ang kanyang kasintahan na si Satchan at nagtataka siya kung nandito rin ba siya sa mundong ito. Naiinis na sinabi ng babae sa kanya na hindi Satchan ang kanyang pangalan at sinubukang sabihin ang tunay niyang pangalan, ngunit lumilipad na ang isipan ni Dazai sa kakaisip sa kanyang kasintahan. Na-bad trip ang babae dahil dinedma lang siya ni Dazai, ngunit may magandang dahilan naman ang lalaki dahil nakahanap siya ng rason para mabuhay sa panibagong mundo na ito. Muling binalikan ni Dazai ang huling alaala kasama ang kanyang kasintahan at inihayag na hahanapin niya si Satchan kahit nasa ang lupalop pa siya ng mundong ito. Subalit ang deklarasyon niyang ito ay hindi kasing ganda gaya ng inaasahan sapagkat nais niyang magpatiwakal silang muli ng magkasama. Mabalik kay Annette na nagdadasal sa kanilang Diyos na sana ay nasa maayos na kalagayan si Dazai at humiling na sana ay magkita silang muli, kung saan natupad ito nang bumalik si Dazai ng simbahan na lubhang ikinagalak ng babae, ngunit napahinto siya nang malamang may kasama pala itong babae na feeling pusa. Hindi makapaniwala si Annette na meron na agad itong nakilala sa labas, ngunit kinalma ng babae ang kanyang sarili dahil may itatanong si Dazai sa kanya. Nais malaman ng lalaki kung may nakatagpo na ba si Annette na isang babae na nagngangalang Satchan at kinilabutan ang babae nang marinig na may ibang babae na naman itong hinahanap. Umalis na lang si Dazai dahil walang maibigay na impormasyon si Annette tungkol kay Satchan at tinitiyak naman sa kanya ng babaeng pusa na mahahanap niya rin ito. Nais ng babae na huminto muna sila saglit sa kastilyo sa bayan ng Roth bago pumunta sa kanyang bahay, ngunit nagulat siya nang biglang dumating si Annette na pinigilan siyang hawakan ng kamay ng lalaki dahil isa umano itong nakakahiyang pagkilos. Nais malaman ng pusa kung bakit sumunod si Annette sa kanila at dahil nahihiya ang babae na sagutin ang tanong kaya sinabi ng pusa na baka may gusto si Annette sa lalaki. Siyempre itinanggi ito ni Annette at iginiit na trabaho niya na protektahan si Dazai dahil isa itong mahina na taga-ibang mundo, at dahil taga-ibang mundo ito ay naintindihan ng pusa kung bakit sobrang lakas nito. Ngunit inilahad ni Annette kung gaano kahina si Dazai at nagtalo ang dalawa tungkol sa kakayahan ng lalaki at binanggit ng pusa kung paano pinuksa ni Dazai ang isang halimaw upang iligtas ang kanyang buhay. Ikinagulat ito ni Annette dahil ang pagligtas sa buhay ng babaeng pusa ay nangangahulugan na naging malapit na sila sa isa't isa, kung saan galit niyang inakusahan ang pusa na mang-aagaw. Pagkatapos ay inihayag ni Dazai na nakahanap siya ng isang magandang higaan na sobrang lambot, ngunit isa pala itong ataol at sinabihan niya ang dalawa na gisingin siya kapag nakarating na sila sa bayan. Nag-goodnight ito kina Annette at tama kung saan galit na sinabi ng pusa na hindi tama ang kanyang pangalan, ngunit mabilis na nakatulog ang lalaki, at mapang-asar na binanggit ni Annette na tinawag siya ni Dazai sa tunay nitong pangalan. Pagkatapos ay sinimulan ni Annette na hilahin ang ataol na hinihigaan ni Dazai papuntang bayan at nagtataka si Tama kung trabaho ba niya ito bilang isang klerigo. Abangan ang karugtong ng recap. Maraming salamat! Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood!